85 years old pero malakas pa. 5 habits pagkagising para iwas stroke at high blood. Nay, tay, pangarap nyo rin bang umabot ng 80, 90 o kahit 100 years old na malakas pa, nakakapaglakad, nakakapagbiyahe at higit sa lahat, walang iniindang stroke o alta presyon? May kilala po akong isang lolo, 85 years old na siya ngayon, pero kapag nakita nyo, akala nyo nasa 60s lang. Ang sikreto niya, hindi lang po sa gamot, kundi sa 5 bagay na ginagawa niya sa unang 10 minuto pagkagising. Alam nyo ba, Nay at Tay, na ang oras ng paggising ang pinakadelikadong oras para sa ating puso at ugat? Kasi po, habang natutulog tayo, mabagal ang tibok ng puso. Pero pag bigla tayong bumangon, parang binigla ang makina. Kaya pwedeng sumabog ang presyon. Kaya yung iba nagugulat na lang, biglang nahihilo o inaatake. At madalas pa, ang unang ginagawa ng marami ay bumabalikwas agad sa kama o naghahanap ng matapang na kape. Aba, parang binuhusan ng gasolina ang apoy. Kaya po ito ang mitsa ng stroke at high blood sa umaga. Pero huwag kayong mag-alala kasi sa video na ito, ibabahagi ko ang tinatawag kong 85-year-old secret routine. 5 simpleng gawin na pwede nyo ring gawin habang nasa kama pa o bago mag-almusal. Mga gawi na parang stretching ng ugat at pampakalma ng puso. Handa na ba kayong madagdagan ang inyong mga taon dito sa mundo at hindi lang basta taon kundi malakas at masaya pang pamumuhay? Ako po si Doc Jose Cruz, ang inyong kapamilya doktor, at ito ang gabay ninyo para sa isang mahaba, masigla at ligtas na buhay. Simulan na natin ang unang habit. Habit number 1, ang 1-minute sit rule. Iwas pagkahilo at stroke. Kapamilya, bago po ninyo ilapat ang inyong mga paa sa sahig, ito po ang unang sikreto ng ating 85-year-old friend. Huwag na huwag po kayong biglang babangon o babalikwas mula sa pagkakahiga. Bakit po? Kasi sa ating edad, ang ating mga ugat ay hindi na kasing bilis mag-adjust tulad nung tayo ay bata pa. Para itong goma, kapag bago pa, mabilis bumalik sa dati. Pero kapag luma na, mas mabagal ang pagbalik. Ganon din po ang ating blood vessels. Kapag bigla kayong tumayo, ang dugo ay mabilis na bumabagsak sa inyong mga binti dahil sa gravity. Ang resulta, kukulangin ng dugo at oxygen ang inyong utak. Kaya po biglang nahihilo, nagdidilim ang paningin o natutumba ang marami sa ating mga senior pagkabangon, at yan po madalas na uuwi sa aksidente o stroke. Kaya ito ang gagawin nyo. Step 1, pagdilat ng mata, manatiling nakahiga ng mga 30 segundo. I-stretch ang inyong mga kamay at paa ng dahan-dahan, parang nagigising ang buong katawan. Step 2, dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Huwag magmadali, manatili doon ng isa pang 30 segundo. Step 3, habang nakaupo, huminga ng malalim, pasok ang hangin sa ilong, labas sa bibig. Isipin nyo po na parang binubuksan nyo ang makina ng kotse sa warm-up mode. Hindi agad binibigla. 1 minuto lang po ito, pero napakalaking tulong. Para itong seatbelt ng umaga. Simple, mabilis, pero pwedeng magligtas ng buhay. At tandaan nyo po, ang stroke at high blood ay hindi lang nangyayari dahil sa pagkain o stress. Minsan, nagsisimula sa maling gawe sa paggising. Kaya kung gusto nyo pong umabot ng 85, 90 o kahit 100 na malakas pa, gawin nyo itong 1-minute sit rule araw-araw. Ka-GK, ginagawa nyo ba ito? I-type ang 1 at 0 kung hindi. Ilagay nyo na rin ang lugar nyo. Ito ang unang hakbang para manatiling ligtas ang inyong puso at ugat. Kung nagawa nyo na ito, handa na tayong lumipat sa habit number 2. Ang unang baso ng maligamgam na tubig, iwas malapot na dugo. Night-type. Pagkatapos nating maupo sa gilid ng kama at mag-adjust ang ating presyon, ano po ang susunod na hakbang? Marami sa atin, ang unang hinahanap ay mainit na kape. Pero ang ating 85-year-old friend may mas matalinong ginagawa, 1 baso ng maligamgam na tubig. Bakit po maligamgam na tubig? Isipin nyo po, Nay at Tay, 8 oras kayong natulog, 8 oras na walang iniinom. Para bang may ilog na natuyo, ang dugo natin nagiging mas malapot, parang sabaw na pinakuluan ng matagal. Kapag malapot ang dugo, mas hirap ang puso na itulak ito sa ating mga ugat. Ang resulta, tumataas ang blood pressure at mas mataas ang tsansa ng stroke or heart attack sa umaga.
Ngayon, kapag uminom kayo ng tubig pagkagising, para kayong nagbuhos ng malinaw na ilog sa tuyong kanal. Ang dugo ay nagiging mas malabnaw, mas madaling dumaloy at mas ligtas para sa inyong puso. Ang maligamgam na tubig pa mismo ang pinakamaganda, hindi malamig na pwedeng magulat ang tiyan at hindi sobrang init na pwedeng makairita. Parang gentle wake-up call sa inyong digestive system at kidneys. At tandaan po, huwag biglain ang pag-inom, hindi ito paligsahan. Sip by sip, marahan, parang tinatamasa nyo ang bawat lagok. Ang payo ko po sa inyo, bago kayo magtimpla ng kape, bago kayo maghanap ng pandesal, unahin muna ang isang basong tubig. Ito ang magsisilbing lubricant ng inyong buong katawan para sa ugat, para sa puso, para sa utak. Isipin nyo po ito bilang oil change ng inyong makina. Kung ang kotse ay hindi pwedeng tumakbo ng walang langis, ganun din ang katawan natin. Hindi pwedeng mag-umpisa ng araw ng walang tubig. At kung gagawin nyo ito araw-araw, Nay at Tay, mapapansin nyo na mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, at mas kontrolado ang presyon. Isang simpleng baso ng tubig pero pwedeng magligtas ng buhay. Kaya bago nyo hawakan ang tasa ng kape, hawakan muna ang baso ng tubig. Ito ang pangalawang sikreto ng ating 85-year-old friend. At kung nagawa nyo na ito, handa na tayong lumipat sa habit number 3. Ito ang morning deep breathing, iwas stress at high blood. Mga ka-GK, bago tayo tuluyang magsimula sa ating mga gawaing bahay, gawin muna natin ang pangatlong habit, ang morning deep breathing. Alam nyo ba na kahit simpleng pag-iisip lang ng lulutuin, babayaran o gagawin sa umaga, ay sapat na para maglabas ang katawan ng cortisol? Ito po ang tinatawag na stress hormone. At kapag mataas ang cortisol, para bang pinipiga ang ating mga ugat, nagiging mas makipot, kaya tumataas ang blood pressure. Kaya ang ating 85-year-old lolo, bago mag-almusal, humihinga muna ng malalim sa tapat ng bintana. Simple lang, pero napakalakas ng epekto. Subukan niyo po ito. Step 1. Huminga sa ilong ng 4 na segundo. Step 2. Pigilin ang hininga ng 7. Step 3. Ilabas sa bibig ng 8 segundo. Ito ang tinatawag na 4-7-8 technique. Ang nangyayari sa katawan kapag ginawa nyo ito? Una, bumababa ang tibok ng puso. Pangalawa, nagpapadala ng signal ang utak na relax lang tayo. Pangatlo, pinapakalma nito ang ating nervous system. Sa loob lang ng 2 minuto, mas nagiging balance ang inyong blood pressure para sa buong maghapon. Isipin nyo po, Nay at Tay, para itong pag-reset ng cellphone. Kapag naghang ang cellphone, pinipindot natin ang restart para bumalik sa normal. Ganun din ang deep breathing. Nire-reboot ang katawan mula sa stress mode papunta sa relax mode. At hindi lang po ito para sa presyon. Ang tamang paghinga ay nakakatulong din sa memorya, sa konsentrasyon at sa mood. Kaya kung gusto nyo pong maging mas kalmado, mas malinaw ang isip at mas masaya ang umaga, gawin nyo itong simpleng habit. 2 minuto lang, pero pwedeng magbago ng buong araw. Kaya bago nyo hawakan ang walis, kawali o cellphone, hawakan muna ang inyong hininga. Ito ang pangatlong sikreto ng ating 85-year-old friend. At kung nagawa nyo na ito, handa na tayong lumipat sa habit number 4, ang soft bed stretching, iwas pulikat at stroke. Naitay, bago tuluyang tumayo mula sa higaan, huwag kalimutan ang pang-4 na habit, ang soft bed stretching. Marami sa atin, paggising ay diretso agad sa trabaho o gawaing bahay. Pero ang ating 85-year-old friend, binibigyan muna ng 5 minuto ang kanyang mga kalamnan. Bakit po mahalaga ito? Kapag natutulog tayo, naninigas ang ating mga joints at bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Para bang ilog na huminto ang agos, medyo mabigat at barado, kaya pagbangon ng biglaan pwedeng magresulta sa pulikat, pagkahilo o biglang pagtaas ng presyon. Ang simpleng pag-unat ng mga kamay, pag-ikot ng mga paa at dahan-dahang pag-stretch ng leeg ay parang pagbukas ng gripo, unti-unting pinapadaloy ang dugo sa buong katawan. Kapag maluwag at bukas ang inyong mga ugat, mas madaling dumaloy ang dugo at hindi tumataas ang inyong presyon. Subukan niyo po ito. Step 1. Iunat ang 2 kamay pataas, parang umaabot sa kisame, damhin ang pag-relax ng balikat. Step 2. I-rotate ang mga paa clockwise at counterclockwise, tig-5 ulit, para itong pampadulas sa inyong tuhod at bukong-bukong. Step
3. Dahan-dahang ikiling ang ulo sa kanan at kaliwa, parang pusa na naguunat, mabagal, relax, walang biglaan. Ang stretching po ay nakakatulong din para maiwasan ang biglaang pulikat o cramps na madalas nating maramdaman sa umaga. Kapag gising na ang inyong muscles, handa na ang inyong puso at ugat sa mga gagawin sa buong maghapon. Isipin niyo po ito bilang warm-up bago ang laro. Hindi po pwedeng sumabak agad sa basketball o sayawan ng walang stretching, di ba? Ganon din ang katawan natin. Kailangan ng paunang pag-unat para hindi mabigla. At tandaan, huwag pong bibiglain. Ang stretching ay hindi kompetisyon. Gawin ito ng mabagal at may ngiti para kayong pusang naguunat sa umaga, relax, banayad pero epektibo. 5 minuto lang po ito pero pwedeng magligtas sa inyo mula sa pulikat, pagkahilo at biglang pagtaas ng presyon. Kaya bago kayo tumayo at simula ng araw, bigyan muna ng regalo ang inyong katawan, soft bed stretching. At kung nagawa nyo na ito, handa na tayong lumipat sa habit number 5. Ang morning sunlight, iwas high blood at depression. At ang panghuli, ang pinakapaborito ng ating lolo, ang morning sunlight. Mga naitay, sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, lumabas po kayo o tumayo sa tapat ng bintana sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Hindi po kailangan ng matinding exercise, hindi rin kailangan ng gadgets. Ang kailangan lang ay sikat ng araw. Alam nyo ba na ang vitamin D mula sa araw ay parang natural na gamot para sa ating mga ugat? Kapag may sapat na vitamin D ang katawan, mas nagiging relax ang ating arteries, mas maluwag ang daluyan ng dugo, at mas balanse ang blood pressure. Para bang binigyan ng langis ang kalawangin na gripo, biglang gumaan ang daloy. Bukod pa dyan, ang sikat ng araw ay naglalabas ng serotonin, ang ating happy hormone. Kapag masaya at relax ang isip ng isang senior, mas malayo tayo sa panganib ng stroke na dala ng labis na pag-aalala o stress. Isipin niyo po, parang libreng antidepressant na galing mismo sa kalikasan. Subukan niyo pong gawing ritual ito. Habang nakatayo sa bintana o nasa labas ng bahay, huminga ng malalim, damhin ang init ng araw sa balat at isipin na para kayong pinapahira ng bagong enerhiya. Hindi lang po ito pampalakas ng katawan, kundi pampasaya rin ng puso't isip. At tandaan, hindi po kailangang magbabad ng matagal. 10 minuto lang ay sapat na. Kung may halaman kayo sa bakuran, mas maganda, parang sabay na nagre-recharge ang katawan at kaluluwa. Kapamilya, ang pag-abot sa edad na 85 na malakas at walang stroke ay hindi swerte. Ito po ay bunga ng maliliit na desisyon na ginagawa natin tuwing umaga. Hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Simulan niyo po bukas sa habit number 1, ang pag-upo muna sa gilid ng kama. 1 minuto lang yan pero malaking tulong para sa inyong kaligtasan. At kung idagdag niyo pa ang tubig, ang paghinga, ang stretching at ang sikat ng araw, kompleto na ang inyong 85-year-old secret routine. 5 simpleng hakbang pero pwedeng magbigay ng dagdag na dekada ng lakas at sigla. Ako po si Doc Jose Xtus at ito ang inyong kapamilya doktor na nagsasabing ang mahabang buhay ay hindi lang tungkol sa taon kundi sa kalidad ng bawat araw. Kaya simulan na natin bukas ang bagong umaga. Mas ligtas, mas masaya at mas malakas. Kung nakatulong po sa inyo ang 85-year-old morning routine na ito, paki-like naman po ang ating video at i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan. Tandaan, baka ang simpleng pag-share ninyo ay maging dahilan para maiwasan ang stroke o high blood ng isang mahal sa buhay. I-comment nyo rin po sa ibaba. Ilang taon na po kayo ngayon at alin sa 5 habits na ito ang sisimulan nyo bukas? Gusto kong mabasa ang inyong mga sagot dahil bawat kwento ninyo ay inspirasyon para sa ating komunidad ng Gintong Kalusugan. Muli ako ang inyong kapamilyang doktor sa Gintong Kalusugan. Alagaan ang puso, pahabain ang buhay. Hanggang sa muli, Nay at Tay, ingat po kayo lagi at huwag kalimutan ang mahabang buhay ay nagsisimula sa tamang gawi tuwing umaga.